Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong dekada 80, nagbakasyon ako sa bahay ng aking lola. Sa isang liblib na baryo sa Antipolo. Tahimik ang lugar, napapaligiran ng kakahuyan at matataas na damo. Pero sabi ng mga matatanda, hindi lang hayop ang naninirahan sa gubat. May mga nilalang daw na matagal nang nagtatago roon. Mga aswang na napilitang lumikas mula sa iba't ibang probinsya dahil sa kaguluhan ng rebelyon at labanan ng sundalo. Sa simula, hindi ko pinansin ang mga kwento. Wala namang kakaiba sa baryo. Ang mga tao ay palakaibigan at masarap ang simoy ng hangin. Pero isang gabi, may isang pangyayari na nagbago sa pananaw ko. Isang gabi, habang nakahiga ako sa lumang papag sa silong ng bahay ni Lola, naramdaman kong parang may nakamasid sa akin. Tumungaw ako sa bintana at nakita ko ang isang babae sa may gilid ng gubat. Nakatayo sa ilalim ng punong balete. Mahaba ang kanyang buhok at maputi ang kanyang damit. Pero hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Parang hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya roon at nakaharap sa bahay namin. Pinikit ko ang aking mga mata at sinubukang baliwalain ito. Pero ilang sandali lang, narinig kong bumukas ang lumang pinto sa may kusina. Alam kong isinara na ito ni Lola bago kami matulog. Kaya agad akong napabangon. Tahimik akong lumabas ng kwarto at sumilip sa dilim ng kusina. Walang tao, pero may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa loob ng bahay. At naamoy ko ang hindi maipaliwanag na lansa. Parang dugo na hinaluan ng nabubulok na karne. Bumalik ako sa aking higaan at pilit na pinakalma ang sarili. Siguro guni-guni ko lang ang lahat. Pero bago ako muling makatulog, may narinig akong mahihinang kaluskos sa bubungan. Parang may naglalakad sa ibabaw ng bahay. Dahan-dahan, mabibigat ang yabag. Para bang may matutulis na kuko na dumadaplis sa kahoy ng bubong. Pinakinggan ko ito ng mabuti. Hindi ito tunog ng pusa o ibon. Mas mabigat, mas mahaba ang pagitan ng mga yapak. Parang isang nilalang na nag-aabang. Pinilit kong huminga ng dahan-dahan. Pero narinig kong bumukas ang lumang bintana sa kusina. May pumasok. Alam kong hindi ito si Lola. Dahil naririnig ko ang mahina niyang hilik sa kabilang kwarto. Muli kong naamoy ang malansang hangin.
Sa liwanag ng buwan, may nakita akong mahaba at payat na anino sa dingding ng bahay. Dahan-dahan itong gumalaw. Parang hinahanap kung sino ang gising. Pinikit ko ang aking mata at pinakinggan ang kaluskos ng nilalang. Minsan, humihinto ito. Parang nakikiramdam. Ilang sandali pa, naramdaman kong dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto. "Anak, gising ka pa ba?" Malalim at paos ang boses. Hindi ito boses ni Lola. Hindi ako gumalaw. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking balat. Habang unti-unting lumalapit ang anino, hindi ko kayang idilat ang aking mata. Alam ko kung makita ko ang kanyang muka, baka hindi ko na makayanan. Maya-maya, may narinig akong malalakas na sigaw mula sa labas ng bahay. "Umalis ka! Lumayas ka rito!" Boses ni Lola. Kasabay nito, bumagsak ang kung anumang nasa loob ng bahay. Naramdaman kong gumapang palabas ang anino. Mabilis itong tumalon pabalik sa bintana. Muli kong narinig ang yapak sa bubungan. At sa isang iglap, biglang tumahimik ang lahat. Kinabukasan, hindi na ako nakatulog ng maayos. Habang nag-aalmusal kami, tinanong ko si Lola kung ano ang nangyari kagabi. Napabuntong hininga siya at saka tumingin sa akin ng may pag-alala. "May mga nilalang sa gubat na hindi natin dapat iniistorbo," ang sabi niya. "Sila ang mga dating taga rito. At minsan, bumabalik sila para maghanap ng masusundan." Tinanong ko siya kung ano ang nakita niya. Pero umiling lang siya. "Basta, lagi kang magdasal bago matulog, apo. Huwag kang dumungaw sa bintana kapag may tumatawag sa iyo sa gabi. At kung may kumakatok, huwag mo silang pagbubuksan. Kahit sino pa man sila." Hindi ko na siya kinulit. Pero mula noon, lagi kong sinisiguradong nakakandado ang bintana bago matulog. At kapag may naririnig akong kaluskos sa bubong, nagpapanggap na lang akong tulog dahil baka bumalik pa siya, ang anino sa antipolo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.